Mga insurances yan. In the past, wala tayo yan. Pero ngayon, since yung mga andyan na yung CISP, marami tayong mga insurances. So we don't have really to look for other insurances. By joining FICO, we could benefit from different insurance. Sa iba, hindi nila gustong nagbabayad sila ng ganito, but they are not really thinking of the benefit of this. Maraming benefit. Kasi noon ako, even maliliit pa yung mga anak ko ngayon, nag-graduate ng trabaho na. Ang dami kong kinukuha insurance talaga. When I was at the age of 20 plus, lahat ng anak ko merong sa iba't ibang insurance company, meron silang educational plan. Ako may pension plan. Lahat ng yon at the age of 20 plus. So na-avail, o hindi nagsara yung isang nakunan ko, kaka-avail sana, nag-close yung isang insurance company. But other na mga insurances, hindi naman nag-close. So talagang naka-benefit ako. Nung nag-transfer kami sa Manila, nakuha ko yung pension plan ko sa PhilAm. So parang savings mo talaga yon. And in the past, ang daming, when I was in the age of 20 plus, ang daming nagsa-advise ako, huwag kang kumuha ng ganyan kasi dinidiscourage nila ako. Pero lahat na yung ginawa ko, kuha ko ng maraming insurance, kumuha ko ng house, hindi may bahay na ako ngayon. Yung mga ganun. In the future, savings mo yun eh. At kung anong mangyari sa'yo, sunog yung bahay mo, matay ka, yung beneficiary mo, may pera at least na matatanggap. Kaysa wala ka ng insurance. So, yung mga insurances natin, later on, you will learn na mura lang ang binabayad natin. Noon yung mga binabayad ko sa PhilAm and others, mahal siya. Mahal yung mga insurance. Pero binabayaran ko rin yun kasi I feel na importante yun, yung mga insurances. So yung anak ko, malapit na mag-graduate sa Manulife, every year nakaka-receive siya ng 30,000, 40,000. Scholar pa siya sa UP Manila ng UST. Yung ibang pera niya, diniposit na lang namin dito sa FICO kasi hindi niya kailangan. Kasi scholar naman siya. Pero binibigyan ng Manulife ng every year ng ano. So ganun ka-importante. So noon pa yun, binabayaran namin. So pagdating ang panahon, magagamit mo. So 830 lang ang total na ibabayad kung magpapamember sa ating cooperative. But of course, yung 100 na yun, dapat yung share capital ay maging 3,000. Ano? So hindi naman kagad at saka yung savings na 100, dapat at least 500. Dapat lagyan talaga itong savings kasi later on may i-deduct kasi dyan parang insurance. Kung hindi ka maglalagay every month, mapapawasan yan. Yun ang hindi naintindihan kasi hindi siguro nila na-appreciate o hindi na-emphasize during the seminar na may binabayaran silang something like yung 40 pesos. Meron ba yung kanina? Ano ba lang? Yung family protection. Oh, yung sa 90 pesos, 50. Diyan sa 90 pesos, every month may 40 pesos kang babayaran. I-deduct yun sa saving. Kaya ako doon sa mga anak ko, at least nilalagyan ko siya ng 100. Para at least meron pa kasi i-deduct yun later on eh. Para at least hindi mababawasan, nag-i-increase siya yung savings. Ay yung iba nagagalit, bakit may deduction ako? Hindi nila na yan naintindihan na. 40 pesos lang at malaki, if something happens to you, ang laki ng pakinabang mo. Hindi mo makikita yan sa other insurance companies. I'm very familiar with other insurances. So yun. So undergo provisionary period for 4 months so that within 4 months, kung wala kang dapat umabot yung 3,000 yun sa share capital. Pero kung may pera ka naman, as I've said, the greater is your share capital, the greater is your dividend. So yun yung target na dapat palakihin natin. And of course, ang savings also, kasi kung kailangan mo ng pera, kung may malaki kang savings, mag-withdraw naman yan. Pero yung share hindi yan withdrawable. Unless you magpapadismember ka. So ito yun, career, ito yung pagpipilapan ng maraming pipilapan yung gusto mong pa-member. Ito yung ating pagkanotaryo answer. So more on values, yung ating topic 1, nakafocus sa mga values. So common good, policies are adapted with the good of the majority in mind. Kaya yung merong policies na gusto sanang ipa-adapt ng by 2024 ay natong parang ma-revise yun kasi maraming nag-react doon sa dadagdagan ng 1% yung loan against deposit.
So, yun naman, nakikinig din naman ng ating mga management sa mga members. So, savings. Gano'n ka-importante ito. No person, institution, or country will progress if the said person, institution, or country does not know how to save. Naniniwala ba kayo dito? Of course, I think at your age, talagang na-appreciate na ninyo, especially nung pandemic, kung wala kayong mga savings, talagang hirap. Kaya, importante yung mag-save tayo. No? Yan, wala daw country. Kaya lang yung ating country ngayon na balot sa utang, we know that. Wala tayong masyadong in terms of savings. Pero meron din naman yung, hindi naman talaga tayo kulelat. I also learned that from the EDCOM Forum. Sa lahat daw ng mga country na rin siya, nasa 100 plus countries in terms of economy, nasa 30 plus siya. So hindi talaga ganun kahirap ang ating bansa. Mas marami pang bansa ang talaga naghihirap. Okay, wrong formula. Income minus expenses equals savings. Kung ito ang gagamitin natin formula, hindi talaga tayo makakasave. Kung after all the expenses, yun ang isi-save natin, hindi talaga tayo. So, in fact, ano ang ginagamit sa mga employees, sa mga company? Di ba bago ma-receive, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, bago mo ma-receive ang yung salary, nag-deduct na yan ng SSS, nag-deduct na yan ng pag-ibig. Anong ginagamit na formula dyan? Ito lang yan. Kasi savings mo yung SSS, savings mo yung pag-ibig. Ang ginamit nila ng formula is yung income, may forced savings na, bago pa yung marireceive your expenses. But we could also do this personally. Na pag-receive natin ng salary, forget about muna yung other pang gusto mong bilhin. Kagaya ng ginagawa ko, pumunta ko dito for, may nakalaan na talaga, for share, magkano ilalagay ko, for savings. Part na yon ng aking expenses every month. So, pumunta ko dito every month para hulugan siya. So, of course, yung mga matitira, ayun na yun, kung meron akong iba pang bibilhin, yun na yun. Pero hindi talaga pwedeng hindi ako makapag-save, makapag-deposit dito. Kasi yung retirement savings ko, pag hindi ko nahulugan, 700 per month lang naman kinuha ko doon sa isang retirement savings. Baka maging na yun, regular savings na lang kung hindi ako makapaghulog ng every month ng 700 per month. So yun, napo-force ako pumunta dito kasi kailangan ko hulugan ng 700 yung retirement savings. So what makes FICO unique? Tignan natin yung growth ng membership. Kung sa graph, from 1980, 987, pa-increase siya. So, increasing talaga, no?